Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong si Senator JBRC to mga kababayan. Ayon po sa kanya, kailangan daw pong ibalik ang tiwala sa taong bayan. Mga kababayan, naniniwala po ba tayo rito na ibalik ang tiwala? Dahil dahil po sa budget na napakalaki. Hindi bababa sa 7.2 trillion. At kailangan daw po ito, mga kababayan, ay magamit na naman tama. Puro salita. Napakahusay magsalita. Pero pagdating po na hawak na nila ang pera, mga kababayan, tapos na. At paano na ang malawakang korupsyon? Wala nang nanagot at hindi na naiswauli sa taong bayan at sa kabang yaman ng bansa ang mga pinagnanakaw nila di umano. At ngayon, kailangan na naman daw pong ibalik ang tiwala. Ito pong mga hindot na ito. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan natin. Back to basics at mahigpit na pananagutan. Ito ang binigyang diin ni Senate Finance Committee Chairperson Joseph Victor J.V. Ejercito nang formal na simula ng Senado ang deliberasyon para sa panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang pondo para sa taong 2027 sa gitna ng pagnanais na buhayin ang ekonomiya. Layunin ng komite na mahigpit na bantayan ang paggastos at bigyang prioridad ang mga pangunahing pangangailangan ng publiko. Going back to basics will mean accountability for every peso we appropriate that is focused and clear-eyed about the basic needs of the people such as health, education, infrastructure that will generate quality jobs for the people and to put the food on the table. Ayon kay Senator Ejercito, hihimaying mabuti ang bawat proyekto batay sa pangangailangan, katuparan o feasibility at tunay na epekto nito sa taong bayan. Dagdag pa niya ang hakbang na ito ay tugon na rin sa lumalaking pangamba ng publiko laban sa korupsyon bunsod ng mga nakaraang kontrobersya sa pondo. Naririnig namin ang inyong mga hinaing at naunawaan namin ang inyong mga damdamin at panawagan para sa transparency at gobyernong mapagkakatiwalaan. Bilang chairman ng Senate Committee on Finance, hindi natin papayagan na ang pondo ng bayan ay muling masasayang, mawaldas at mapunta sa maling mga kamay. Binigyang diin ng Finance Chairperson na ang bawat piso at sentimo ay dapat nakalaan lamang sa mga programang aprobado at mabusising pinag-usapan sa plenaryo. Dahil dito, mariin niyang ipinagbawal ang mga huling minutong singit o last-minute insertion sa Bicameral Conference Committee. At bilang patunay aniya ng transparency, suportado niya ang pagpapatuloy ng live streaming sa mga pagpupulong ng BICAM upang Kahit i-live stream mo yan, mga kababayan, pag nasa kanila na pera, pumasok na ang budget, naka-live stream pa ba yan? Mga kababayan, hindi po mawawala ang korupsyon. Dahil nagmumula ang korupsyon dahil nga po walang safeguard. Dahil mismo ang issue ng korupsyon ay nasa taas, di umano hanggang baba. Hindi po ba? Hiyang-hiya naman tayo kay JB. Ngayon ka magsasabi na ibalik ang tiwala. Nung kayo umupo, kinuditan nyo yung grupo nila Senator Cayetano, nila Senator Marcoleta na pinakulong pa. Hindi po ba? Hinahabol ang accountability, lalong-lalo ang malawak ang korupsyon. Dahil yung gusto ng taong bayan. Yan ang gusto ng taong bayan. Kilalanin, mapanagot lahat ang mga sangkot sa korupsyon. Ano ang ginawa ninyo nung kayo na ang humawak sa pangunguna ng inyong bagong Senate President na tinatawag daw pong Senate President ng Malacanang di umano? Ano nangyari? Tapos sasabihin nyo, kailangan ibalik ang tiwala ng mga Pilipino? Pinatay nyo na nga sa Senado yung issue ng flood control eh. Wala na kayong investigasyon. Ano ang sinasabi na inyong chairman ng Blue Ribbon na si Mr. Sylvester Iris?
sa ombudsman na lang. Bakit ayaw niyong tulungan ng ombudsman mag-imbestiga? Trabaho niyo mag-imbestiga. Ganon din ang House of Representatives. Di ba panay nga investigasyon nyo sa impeachment? Bakit ang impeachment ng Vice President iniimbestigahan nyo? Pero ang malawak ang korupsyon ng flood control, ayaw nyo imbestigahan, mga hindot kayo. Hindi po ba? Cover up? Pagtatakip? Paglilihis sa issue? Tapos nga ipamumuka sa atin ng isang ehersito na isa rin yata naghudas para sa katotohanan na gusto natin mangyari na mapanagot ang isang damukal na magnanakaw na politiko sa flood control ghost project na yan? Hindi po ba? Tapos ngayon, nilakihan nyo pa ang pondo? Ginawa nyo pang 7.2 trillion? Tapos ngayon, palalabasin nyo na gagamitin ng tama at babantayan nyo? Unang-una, paano mababantayan ng publiko? Paghawak na ng mga congressman at senador, wala namang mga resibo. Ipinakikita nyo po ba sa taong bayan ang mga resibo at libro nyo na mga accomplishment nyo, na mga natapos nyong mga proyekto at programa? Meron po ba? Meron po ba kayong pinakikita ang mga resibo? At kung ano yung mga programa nyo na natapos, na napapakinabangan ng taong bayan para hindi maging ghost project? Hindi po ba? Pagdating sa inyo nga lang mga MOOE, mga extraordinary expenses, liquidation by certification lamang. Hindi kaya? Yan ang dapat mabago. Buwagin na yan. Yang liquidation by certification, buwagin yan. Ang dapat, mga kababayan, resibo, libro, open the book. Taon-taon, kung gaano kalaki ang budget, programa, proyekto, itatala nyo lahat sa taong bayan ang mga natapos nyo, ang pera ng taong bayan para makita namin kung talagang ang ginagawa nyo at ang tiwala ng taong bayan na sinasabi nyo ay bumalik. Unang-una, kailanman sa ganitong administrasyon, sa administrasyon po na tinatawag na bangag, never pong bumalik ang tiwala ng majority ng taong bayan. Unang-una, negative. Sa survey, negative. Paano babalik? 1 taon na lang mahigit. Yung tinatawag ng kanyang ate na bangag. Kaya nga po tuloy-tuloy po ang isang damukal na pera dahil kailangan nila na pabagsakin ang dapat nilang pabagsakin. Hiyang-hiya naman tayo dito kay JB Ejercito. Ikaw nga JB, binuksan mo na ba libro mo? Ilang termino ka na sa Senado, pabalik-balik ka. Binuksan mo ba libro mo? Mas mainam pa sa'yo si Pulong. Si Pulong nga, binubuksan niya libro niya sa Davao City. May resibo, may mga litrato, may libro, may mga litrato, may petsa, may halaga ng proyekto at nakikita ng taong bayan, lalong-lalo sa Davao, yung kanilang natapos finished product. Hindi po ba? Kaya mga kabayan, dito po sa sinasabi ni JB Ejercito, malabong-malabo po sa sabaw ng pusit yan. Kahit ano po ang gawin nila. Na sinasabi po na babantayan nila at ipapakita sa atin, pati ang sinasabi nilang bycam, malabo na po yan. Ngayon pa, inumpisahan po nila ng pagnanakaw. Titigilan pa ba nila yan? Mga kababayan, malabo na po sa sabaw ng pusit na tigilan nila ang pagnanakaw. Bakit po? Ano po logic? Hanggang ngayon po, gumagastos po ang taong bayan sa impeachment na hindi bababa sa 25 million gada hearing daw, mga kababayan. At gaano pa karami ang susuhulan nila dyan, di umano, para makonvict ang isang vice president. Tapos sasabihin nyo, babantayan nyo, aayusin nyo ang paggastos ng pera ng bayan. Dire-diretso ang pagwawaldas. Hindi kaya at bagsak ang ekonomiya. Dahil mismo Central Bank nagsalita na. Bagsak ang ating GDP. Bagsak ang ating investment
walang pumapasok na malalaking mag-i-invest pa sa ating bansa. Pati ang Philippine Investment, bagsak. Hindi po ba? Kaya nga po napakalaki ng budget Dahil una-una, sa sobrang dami ng ginagastos nila, wala namang pumapasok na pera. Tapos ngayon, dadaanin lang tayo sa salita. Puro yaw-yaw, yaw-yaw. Pero wala naman pong pinapakitang kabutihan sa taong bayan. Dahil kung matitinong politiko itong mga tao na ito, isa na si JB Ejercito, sana iniimbestigahan nyo ang mga pera na nawawala sa taxpayer. Hindi po ba? Hindi yung pagbubutihan na namin. Kung may nangyaring korupsyon, dahil nakinabang kami, aayusin na namin. Pero yung korupsyon, walang mananagot. Dahil kami yon. Ganun ba? Pagka kayo nagnanakaw, tablado, quits. Pero pagka kami nagnakaw, ipinakukulong nyo kami. Ganun ba? Pagka kayo nagnanakaw, malayang-malaya kayo. Napakahirap nyo panagutin sa batas. Pero kaming mahihirap, magnakaw lang ng sardinas. Mga kababayan, magnakaw lang tayo ng mga dilata, mga noodles, pinakukulong tayo. Samantalang itong mga politiko na ito, bilyon-bilyon, daan-daang milyon ninanakaw. Mga kababayan, naka-Amerikana pa, nakabarong, nakasakay sa mga bulletproof na sasakyan, may mga bahay sa ibang bansa. Mga kababayan, at pagka kinundina mo, hahanapan ka ng ebidensya. Unbelievable. Ibang klase. Ebidensya na nga yan Napakalaki na ng ebidensya ang binigay ng may kapal. Ano po yung ebidensya? Nilubog ang bansa sa baha dahil sa kanilang mga proyektong flood control. Hindi pa ba ebidensya yan? Yung mga hindot na yan. Yan po mga kababayan, si JB Ejercito na nangangako na naman nagsasalita dahil daw po ang siya ay chairman ng finance ng Senado at tututukan daw po niya ang pondo ng bansa. Katarantaduhan yan, di umano. Maniniwala kami kung tinututukan nyo at hinahabol nyo ang pera ng taong bayan na ninakaw, di umano ninyo. Hindi po ba? Kinalimutan nyo na, mga hindot kayo. Kaya nga gustong-gusto namin magkaroon ng isang presidente na tatak Duterte nang mahabol lahat ang mga pinagnanakaw ninyo, di umano. Maraming salamat po mga kabayan sa inyo pong lahat na nakagusto po ng Tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyong mga comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo. At ganoon din po sa inyo pong mga tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat kay Eric Hershaw from Canada, kay Jim Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Sena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Sapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Vinagracia from Bacolod City, at Baby Roman Ate Isa from Cagayan Valley. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin na tayo po'y maingatan. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.